naman po umuulan, kaya dito po tayo sa side, yung mga batang 3 taon pataas. Ayan, yung children po natin, doon po kay Ate Tess. Amen. Sige po, find your seat. Marami po tayong upuan. Amen. Hallelujah. Ayan, handa na po ba tayo? Amen. So, batiin po natin yung ating mga katabi. Good morning! Mabuti ang Diyos sa atin. Sige po, sabihin natin, mabuti ang Diyos sa atin. Amen. Talaga pong mabuti ang Diyos sa ating lahat. Tama po ba? Amen. So, hindi naman po lingid sa inyo kung ano yung naganap itong nakaraang linggo, lalo na po nung Huwebes, no? At talaga pong we were saddened kung ano po yung nangyari sa mga kababayan po natin dahil hindi po biro, parang last night at the counting, more than 80 na yung casualties ng Pilipinas sa bagyong si Christine at more than 30 pa po yung nawawala. So hindi po masayang balita kung ano man po yung naganap sa atin. Talagang sasabihin nyo, anong magagawa natin sa ganong pagkakataon? Di ba? Malaki po ang magagawa ng mga Kristiyano sa mga ganong panahon. Lalo na kung tayo ay nasa kalalagayan na maayos, sasabihin natin, hindi tayo aabutin ng baha. Mas maganda po yung kalalagayan natin, pero mas maganda na yung ating pong ginagawa bilang Kristiyano ay nag-i-intercede o nananalangin doon sa mga tao na ang dami pong humihingi ng tulong. Siguro naka-social media kayo during that time, no? Ako talagang sa Nobeleta, nandun na yata yung puso ko po sa Nobeleta kasi ang tagal po namin doon. Talagang ang dami pong humihingi ng saklolo during that time. At isang nakakalungkot na balita, yung isang nagpaparescue na nakuryente, namatay po siya. Si JB Olaes. Dating estudyante po ito ni Alan at kamag-anak naman nung nag-aaral doon sa APCA, doon sa school dati nila, Kuya Kailan, Ate Kate. So medyo parang hapon pa lang o paggabi, nabasa ko na yung nagpaparescue na yon. At 12 midnight pa raw po napuntahan. So syempre hindi naman na po natin masisisi yung mga rescuer dahil sobra daw po talagang taas nung tubig. Opo. So bakit po natin to sinasabi? Hindi po maiiwasan na magkaroon ng mga ganong calamities. Amen. Ang mahalaga po, at kaya ko ito sinasabi, during those moments, kailangan po tayo ng ating bansa to intercede and to pray for them. Yun ang may panalangin na nangyayari pa po ito eh. Naano nyo po ba? How much more kung wala pa pong nagpe-pray sa ating bansa. Kaya napakahalaga po na tayo po ay lalong kumakapit, lalong tumatawag. Iisipin mo yung mga taong nawala, nakakilala na kaya sila sa Lord? Di ba? Yung mga natabunan, merong 2 years old, nakakadurog po ng puso. 2 years old, merong 8 months, nabitawan ng nanay, patay. Kasi nag-evacuate sila. So, ang dami pong hindi magagandang balita, pero just the same, tayo po, dito, binaha. No, Charlotte, hanggang tuhod. Pero alam niyo po, biyaya ng Panginoon, itong church natin hindi inabot. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Talaga po yung prayer din nung gabi na yon, na tumigil na yung ulan kasi iniisip mo yung sa inyo, iniisip mo yung dito, baka umabot ng tubig. So madami po tayong napakalaki po at napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen po ba? We're so grateful na meron tayong Diyos. We're so grateful that we are Christian. We're so grateful that we are children of God. Amen! Sabihin natin ulit sa katabi natin, bless ka! Bless ka! Mahal ka ng Diyos.
Totoo po yan. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo kahapon, and even in my post, kahit ano po yung napagdadaanan natin, huwag natin kaliligtaan ang araw ng pagsamba dahil napakarami po natin dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen! Amen. Handa na po ba kayo? Tingin nga ng Bible nyo. Kung handa na kayo, you have your Bibles with you. Lagi ko sinasabi sa inyo, pag sumagot kayo ng Amen na handa na kayo, you have your everything in yourself. Meron na po kayong mga Biblia ninyo. Amen! We discourage po yung cellphone, no? Mas maganda yung Bible talaga na hinahawakan po natin. At sa umaga po na to, we are really blessed. Hindi ko na po patatagalin. Pasensya po kayo. Nagkaroon tayo ng medyo delayed ngayon dahil wala po tayong kuryente. Salamat din sa mga kapitbahay na laging handang tumulong sa atin, no? Hindi ko na po babanggitin ang kanilang mga pangalan. Ang Diyos na po bahalang mag-bless po sa inyo. Sa umaga po na to, hindi po ako yung magbibigay ng salita o magme-mensahe sa araw na to, katulad ng sinabi ko. We are blessed because Pastor Joe is always available for us. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Joe. Si Pastor Joe po, siya po yung head ng International Mission. Parang second in command po siya sa founder na si Pastor Michael. If I am not mistaken po. Sige po. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Minsan pa sabihin po natin sa katabi natin, pinagpala ka. Lahat po tayo siguro dito nakaranas ng bagyo noong Wednesday, Thursday. Tama po ba? Kahit po kami sa Dasma, talagang hindi rin nakaligtas kahit yung mga building po namin na mga bagong gawa. Talagang yung mga tubig pumasok. Doon po sa Bible School, talagang naglilimas kami ng tubig dahil po talagang yung ulan walang tigil, so yung tubig po actually sa bakanting lupa na naiipon dun sa lupa, pumapasok na dun sa building kasi may mga crack na din po. So kaya ganun talaga katindi. Alam ko po dito rin naranasan din natin, malakas din po yung bagyo na naranasan natin. At sa amin po nawalan kami ng tubig. Ang hirap. Ewan ko po kung dito kung may tubig or kuryente. Meron po. Sa amin po wala. Talagang nawalan kami ng tubig. May kuryente pero tubig 2 araw. Wala po, ang hirap. Lalo na sa amin kasi meron pa kaming baby na kailangan hugasan yung mga bote ng gatas. Kaya sobrang hirap po at sa mga pagkakataong ganito, may mga bagyo, nakikita natin kung gaano kahalaga yung kuryente, gaano kahalaga yung tubig. Pero ganun pa man, sa pamamagitan po nitong mga ganitong pagkakataon, mas lalong nare-realize natin na, alam niyo po, during nung typhoon, may mga baha, yung mga bagay na mga binili ng tao, meron ako nakita bagong biling kama, na wash out ng baha, bagong biling kotse, na ano talaga, so walang nakaligtas. Dito natin makikita na lahat ng bagay, once na talagang nagkakaroon ng mga bagyo, nawawala ng kwenta. Mga refrigerator na bagong bili, wala. TV nabubuhat pa pero yung ref, yung mga kama, wala na po. So dito natin makikita na talagang lahat ng bagay sa mundo pansamantala lang, at ang talagang pinakakailangan ng tao ay walang iba kundi si Kristo. At itong mga bagyo, itong nakaraang bagyo, ito lang din yung mga pinarealize sa akin ng Panginoon at in-encourage ko rin. Marami din po akong taong mga na-encourage during this time dahil may iba rin po kaming mga kakilala na talagang binaha, nasira yung bahay. Dito makikita natin na ano ba talaga yung pinakakailangan ng tao. At nitong mga nakaraan, lagi ko pong isinishare sa mga kakilala ko din na talagang si Kristo lang ang panghabang buhay. Lahat ng bagay sa mundo mawawala, kaibigan, mga material na bagay, mawawala, masisira. Subalit, kung ikaw ay na kay Kristo, meron kang pag-asa kasi si Kristo, siya ay mananatili
magpakailanman. At sabi sa Biblia, sa unang Juan, ang sumasampalataya kay Kristo ay mabubuhay. Ngayon po, gusto kong magpasalamat din sa Panginoon sa pag-invite po dito. Actually, 2 weeks ago lang, last week, yung main church po namin sa 13, biglang sinabi na mula ngayon, every last week of the month, ikaw na ang magpipreach dun sa main church po namin sa 13. Sabi ko, pambihira naman, hindi. Medyo conflict kasi meron din po akong schedule dito na ipangako ko na po ito na dito ako sa last week. Kaya sabi ko, hindi talaga pwede. Talagang conflict po. So sabi ko, baka pwedeng iba na lang po muna mag-preach dyan sa 13. Kaya salamat sa Panginoon. Kagabi, last minute, yung disciple ko, si Pastor Paulo, sabi ko sa kanya, ikaw na lang muna sa 13 kasi baka magtampo sila at mahirap na. So kaya po, salamat sa Panginoon na by God's will, ako po ay nandito. Hindi po ako nandito sa sarili kong kalooban. Ito ay kalooban ng Diyos. Maging tayo din po, tayo ay nandito dahil sa kalooban ng Panginoon. Kaya salamat po. At palagay ko hindi naman po lingid sa bawat isa sa atin na ngayon ay special din para dito sa... Okay lang po. Itong oras na ito, itong araw na ito ay special din po para sa church dito sa SCM dahil ngayon po meron tayo, ngayong araw magkakaroon po tayo ng graduation sa mga nakatapos ng first course ng DNA 12. Amen. Sino po dito yung gagraduate? Taas nga po yung kamay. Ayan, salamat sa Panginoon. Salamat po sa Diyos at tayo po ay nagtuloy-tuloy. Nawa po, mas lalo pa nating makilala ang Panginoon sa pag-aaral ng Biblia. Kaya hindi ko na po gano'ng papatagalin itong mensahe na ito ngayong umaga dahil meron pa tayong graduation. So kung meron tayong mga Biblia, makibukas po tayo sa John chapter 10 verse 10. Siguro yung marami sa atin, memorize na natin to kung hindi kayo pamilyar. Makibukas po tayo John chapter 10 verse 10. Okay po. Andiyan na po ba? Sa Bagong Tipan. Ayan, New Testament po. John chapter 10, verse 10. Okay po. Ayan. Sige, kung nandyan na po, babasahin ko. At sundan na lang po ng ating mga mata. The thief comes only to steal and kill and destroy. So sabi dito ng ating Panginoong Jesus, ang magnanakaw, siya ay dumating upang magnakaw, pumatay, at manira o mangwasak. Ito ang dahilan kung bakit naparating o dumating ang kaaway o ang magnanakaw o si Satanas para tayo ay nakawin, sirain, at patayin. Yung sumunod po, sabi ng ating Panginoong Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Ako ay naparito upang bigyan sila ng buhay o magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tayo pong lahat ay manalangin. Minsan pa, O Diyos, kami ay nagpapasalamat sa isang napakadakilang araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa. O Diyos, kami ay nandito hindi dahil sa aming kalooban, kundi dahil sa iyong kalooban. Kami, O Diyos, ay naririto dahil kami ay binigyan mo ng lakas, kami ay binigyan mo ng pagkakataon na ikaw ay sambahin at ikaw ay purihin. Dalangin namin, O Diyos, na sa oras na ito, ikaw ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng interes na makinig ng iyong salita. At anumang gawa ng kaaway, O Diyos, upang kami ay wasakin, upang kami ay sirain, ito, O Diyos, ay itinataas namin sa iyo at ipinapanalangin na anumang gawa ng kaaway sa oras na ito, O Diyos, ito, Panginoon, ay alisin mo at palitan mo ng katagumpayan. Palitan mo, O Diyos, ng pagpapala. Palitan mo ng pag-asa at ng buhay na walang hanggan. Dalangin namin, maranasan namin
namin ang pag-ibig mo, ang kapayapaan, ang kagalakan na nagmumula kay Kristo, ang buhay na ganap at kasiyasiya. Dalangin namin, O Diyos, na ang banal na Espiritu ang magbukas sa aming mga puso, sa aming mga mata upang makita ang katotohanan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang maitaas at maparangalan sa gawain ito, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka. Wala kaming ibang hangad, Panginoon, sa oras na ito, kundi mas lalo ka pang makilala at mas lalo pang maitaas at maparangalan ang iyong pangalan. O Diyos, dalangin namin na makita namin ang kahalagahan ni Kristo sa aming mga buhay. Dahil lahat ng bagay, O Diyos, mawawala, masisira. Subalit si Kristo ay habang buhay at ang sino mang nagtitiwala, nananampalataya. Ito ang pangako mo, O Diyos. Magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat muli, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. At ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. I encourage ko palagi mga tao na yung palakpak po natin sa simbahan, yan po ay para sa Panginoon. Hindi po para sa nagsasalita, kundi sa salita ng Diyos. Ngayon po umaga, ang pamagat ng ating mensahe ay Human's Ultimate Need, o ang pinakakailangan ng tao. Ano nga ba yung pinakakailangan ng tao? Human's Ultimate Need. Alam niyo po, isa sa paborito kong mga kwento minsan kapag pinapanood or may mga documentary, yung mga tao na naghahanap ng nawawalang kapamilya, or minsan yung mga nawawalang nanay, nawalang tatay, o nakahiwalay ng mahabang panahon, walang kontak. Alam niyo po, kapag nanonood ako ng mga ganun minsan, talagang napakasaya ko para dun sa mga taong yun. At lagi nilang sinasabi, makita ko lang yung nanay ko na hindi ko nakita ng matagal na panahon, magiging kumpleto na ang aking buhay. May mga nagsasabi na makita ko lang yung tatay ko na nawawala kasi 6 years old pa lang ako, nagkahiwalay kami, hindi ko na makita. So kaya pag nakita ko sila, pag nakita ko siya, makukumpleto na ang aking buhay. Ayan. So actually, last time, may napanood ako na isang anak na nakita niya din yung kanyang magulang sa loob ng mahabang panahon. At gano'n na lamang ang sigla na kanyang nararamdaman at kasiyahan. At marami nagsasabi, actually sa mga napapanood kong ganun tagpo, makukumpleto daw ang kanilang buhay kapag nakita nila yung kanilang hinahanap. And then habang pinapanood ko yung mga ganong klaseng istorya, laging nagiging konklusyon sa isip ko na ang tunay lang talaga na makakapagkumpleto, makakapagpuno sa puso ng tao, hindi pa rin tao eh. Kasi imagine niyo, kahit na makapiling mo yan, mamamatay yan eh. Mamamatay at mamamatay, mawawala at mawawala, walang mananatili kailanman sa mundo. Ibig sabihin, minsan kahit yung pag-ibig natin sa kapwa, minsan pabago-bago, hindi habang buhay na talagang 100%. Minsan passionate ka sa taong mahal mo, minsan nanlalamig ka. Ganyan ang buhay, ganyan ang katotohanan, ganyan ang realidad. In the end, wala talagang makakapagpuno sa puso ng tao, kundi si Kristo lang. At ito po yung gusto kong talakayin natin ngayong umaga. Ano yung pinakamagpupuno sa puso ng tao? Alam niyo po, sabi sa Biblia, ang puso ng tao, sabi po sa Biblia, ang puso ng tao, Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Ang puso ng tao, yan po, ay wala ng lunas. Sa King James Version, napakaganda ng version ng King James, sabi po doon, it is desperately wicked. Ang puso ng tao, sabi sa Jeremiah 17:9, desperately wicked. Eh sabi dito sa NIV, beyond cure, walang lunas. Ano po ba ang puso ng tao? Sabi dito, heart is deceitful. Ang puso ng tao, actually, ito ay talagang masama. Sabi sa King James, desperately wicked. Alam niyo po yung salitang desperado?
Tama po, halimbawa kapag gutom na kayo, talagang desperado ka na, kakainin mo kahit anong gusto mong, kahit anong pagkain na gusto na makikita mo, kasi gutom ka na eh, desperado ka na. Kapag uhaw na uhaw ka, tapos walang tubig, kahit maruming tubig yan, iinumin mo kahit hindi ka umiinom, kasi uhaw na uhaw ka na, desperado. Yung mga walang pera, kakapit at kakapit sa patalim kapag nawala ng pera. Minsan yung iba nakakagawa ng hindi magagandang bagay para lang magkapera. Desperado po ang tawag doon. Minsan nandun tayo sa ganong kalagayan. At sabi ng Biblia, yung ating puso ay desperately wicked. Ibig sabihin, ang puso natin, ang hinahanap-hanap niya ay talagang kasamaan. Ganyan ang puso ng tao. At ang sabi ng Biblia, beyond cure, walang lunas. Hindi yan mapupuno, hindi yan makukontento, hindi yan magiging sapat. Alam niyo po, ganyan ang puso ng tao. Kahit lagyan mo yan ng pera, hindi yan magiging kumpleto. Kahit lagyan mo yan ng kaibigan, hindi yan magiging kumpleto. Kahit lagyan mo yan ng mga material na bagay, laging naghahanap at naghahanap at naghahanap at walang kakontentuhan ang puso ng tao kapag walang Kristo. Sabi ng isang Puritans theologian, ang pangalan niya po ay Blaise Pascal. He is mathematician, he is philosopher, napakatalinong tao po nito, Blaise Pascal. Sabi niya, human's heart is like a black hole. Alam niyo po yung black hole? Kumbaga ito ay parang walang hanggang lugar na kung saan lagyan mo man ng lagyan, hindi napupuno. Kumbaga kahit na anong ilagay mo, hindi napupuno. Ganyan ang puso ng tao. Kahit lagyan mo ng kotse, hindi napupuno. Hindi talaga sumasaya ang tao. Laging may kulang. Lagyan mo ng bagong refrigerator, magiging masaya ngayong araw. In the end of the year, magiging wala nang bisa yung kasiyahan niya sa refrigerator. Bigyan mo ng bagong bahay, bigyan mo ng bagong damit, bagong sapatos, bagong relo. Kahit anong mga bago ang ibigay mo sa tao, pwede silang sumaya panandalian, but it is not eternal joy. Sabi dito, it can never be satisfied and completed. Never be satisfied. Ganyan ang puso ng tao. Kaya hindi totoo yung mga taong nagsasabi, makita ko lang yung forever ko. O makita ko lang yung pinaka magpupuno ng aking puso, yung minamahal ko. Or yung iba naman, yung nanay ko na hindi ko nakita ng matagal, yung tatay ko o yung kapatid ko, makita ko lang sila, magiging kumpleto na ang buhay ko. Hindi po totoo yun. Dahil ang puso ng tao, hindi talaga makukumpleto kung walang Kristo. Ito ang kakulangan ng tao. Kapag walang Kristo, anuman ang meron ka sa buhay, hindi ka magkakaroon ng kagalakan. Hindi ka makukontento. Kaya pansinin niyo, yung mga mayayaman, paulit-ulit sila na naghahanap ng mga bagay na magpapasaya sa kanila. Naalala ko nung nasa Korea ako dati, nag-release ng iPhone 10. Yung Apple Store, talagang 5:30 AM pa lang, may mga Koreans na nakapila sa tindahan, sarado pa. Dahil lang sa iPhone 10. Imagine niyo po yun. And then, kaya sila pumipila dahil yung unang release, syempre, limited lang. Hindi lahat magkakaroon dahil nga limitado yung stock. O kaya nakapila na kasi gusto nila, sila yung unang mga tao na magkakaroon ng iPhone 10. Paglipas lang ng ilang buwan, ilang taon, may iPhone 11 na. So yung mga bumili ng iPhone 10, napaka-excited nila, pero nung dumating na yung iPhone 11, ang tingin nila dun sa iPhone 10 nila, wala na. Kasi meron ng iPhone 11. Tapos may dumating iPhone 12, iPhone 13, 14, ano na ba ngayon? iPhone, ano na po ngayon? 16. Okay, hanggang mag-iPhone 1000 po yan. iPhone 1000, hanggat di pa dumadating si Kristo, madadagdagan yung mga bagong bagay sa mundo. At ang tao, dahil nga
tayo ay hindi nakukontento kapag walang Kristo, tayo naman habol ng habol sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng mundo. Walang kakontentuhan. Hindi tayo nakukontento. Sabi po ni Saint Augustine, ayan, si Saint Augustine, isa rin pong kilalang, ayan, hello. Ayan, si Saint Augustine, sabi niya, isang kilalang theologian. Marami sa atin, kilala lang si Saint Augustine dahil sa Roman Catholic, but he is theologian. And sabi niya po dito, human's heart, sa kanyang confession, human's heart is restless without God. Ang puso ng tao ay walang kapahingahan kapag walang Diyos. Kumbaga, kahit na anong gawin natin, kahit na anong bagay yung makamit natin, parang hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Kumbaga, ang puso natin ay patuloy na nagwa-wander, patuloy na naglalakbay. It is restless, walang kapahingahan. Ganyan ang puso ng tao kapag walang Diyos. Kapaguran ng puso, kawalan ng direksyon. At ito po ang gusto kong talakayin natin ngayong umaga. So kaya ko in-emphasize itong introduction na ito dahil gusto ko na makita natin na talagang without Christ, outside Christ, we will never be satisfied. You will never be complete. Walang makakapagbuo ng ating mga sirang puso, ng ating mga kulang na puso, kundi si Kristo. Now, dito po sa John chapter 10, sabi ng ating Panginoong Jesus, napakalinaw ng sabi ng ating Panginoong Jesus, the thief comes only to steal and kill and destroy. Ang dahilan bakit dumating ang kaaway para tayo ay nakawin, patayin, at sirain. Jesus says, I have come that they may have life and have it to the full. Kabaligtaran naman, kung ang kaaway dumating para ikaw ay patayin, wasakin, nakawin, si Jesus ay dumating para magbigay ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kung tatalakayin natin to, kung nabasa na po natin yung John chapter 10, ikinukumpara ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang mabuting pastol. Sabi niya, I am the good shepherd. And why he is the good shepherd? Iniaalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Si Jesus ang nag-aalay ng buhay sa atin, ang nag-aalay ng buhay sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito po, ngayong umaga, gusto ko na makita natin na si Jesus ay dumating upang ibigay sa atin yung pinakakailangan po natin sa ating buhay. Meron tayong tinatawag na ultimate needs. Meron tayong pinakakailangan sa buhay. Sabi ng iba, pagkain. Sabi ng iba, tubig. Sabi ng iba, damit. Yang mga yan ay essential. Kailangan natin. Kailangan natin ng bahay. Sino po dito walang bahay? Ayan. Wala pang bahay. Upa pa lang po. Upa. Okay. Bahay pa rin po yan. Upa nga lang. Okay. So, and then, pagkain. Sino po dito mabubuhay ng walang pagkain? Palagay ko, lahat po tayo mamamatay kapag walang pagkain. But, etong mga bagay na ito ay pangalawa lang sa pinakakailangan ng tao. Of course, kailangan natin ng tubig, pagkain, para masustentuhan yung pangangailangan ng katawan para po tayo ay mabuhay. Marami tayong mga pangangailangan sa mundo, sa mga estudyante. Kailangan natin ng tuition fee para makapag-aral. Kailangan natin ng mga ballpen. Kailangan natin ng mga material para sa ating eskwelahan. Sa mga nagtatrabaho, kailangan natin ng mga requirements para matanggap sa trabaho. Marami tayong mga kailangan sa buhay, but there is ultimate need of man. Meron talagang pinakakailangan ang tao. At si Jesus ay dumating para ibigay itong pangangailangan na ito na hindi kayang ibigay ng mundo. Pangangailangan na hindi kayang ibigay ng tao. Pangangailangan na hindi kayang ibigay ng mahal mo sa buhay. Pangangailangan na hindi kayang ibigay kahit ng pinagtatrabahuan mong kumpanya. Pangangailangan na hindi kayang ibigay kahit ng Pangulo ng Pilipinas.
Pilipinas. Isang bagay na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ang sabi ni Jesus, I have come to give life. Buhay na walang hanggan, kaligtasan, katubusan sa ating mga kasalanan. Ito ang pinakakailangan ng tao, ang buhay na walang hanggan. Kaya si Jesus ay dumating para tayo ay bigyan ng buhay. Actually, kinumpara ni Jesus yung kanyang sarili bilang isang pastor. Sabi niya, I am the good shepherd. Ngayon po, tignan natin mabuti dito. Kinumpara niya yung mga tao bilang isang mga tupa. At sabi sa Lumang Tipan, tayong lahat ay parang mga tupa na naligaw ng landas. Ganito tayo ikinumpara ng Diyos. Ang taong makasalanan ay parang mga tupa na naligaw ng landas. Alam niyo po ba, sa Biblia, ang dami-daming hayop na pwedeng ikumpara, pero ang tao ikinumpara sa isang tupa. Yung mga taong makasalanan ikinumpara sa tupang naliligaw. Nakita na po kayo ng tupa? Sa mga hindi pa po, okay, tignan nyo yung katabi nyo kung yan ay mukhang tupa. Okay. Alam nyo po, napakaraming hayop sa mundo, pero may mga hayop na hindi kayang mag-survive sa sarili nila. At isa na po dyan, tupa. Yung mga aso, may kita nyo, kahit walang amo, nabubuhay, nakakakain, nakakagawa ng paraan, nakakadilihensya. Pusa, kaya nilang mabuhay kahit walang amo. Kaya nilang maghanap ng pagkain. Naalala ko noon sa bahay po namin sa 13, yung tatay ko bumili ng malaking bangus. Ulam talaga dapat namin yun ng gabi. Yun na lang yung pera ng tatay ko, binili niya ng ulam. Aba, nung nilinis niya, iniwan niya lang saglit, tinangay ng pusa. Wala kaming ulam nung gabi. Lokong pusa yun. Ganon katindi. Kaya nilang mag-survive kahit na wala silang amo. Pero alam niyo po yung tupa, ibang klaseng hayop. Hindi nila kayang mag-survive nang walang amo o walang pastol. Maaaring pwede po sila, actually may gumawa ng eksperimento, naglagay lang sila ng camera, tapos naglagay sila ng tupa sa isang pastulan, tapos gusto lang nila makita ano yung gagawin ng tupa kapag walang pastol. Alam niyo po ano yung ginagawa ng tupa? Lalakad konti, hihiga. Lalakad konti, hihiga. Lalakad konti, hihiga. Kumbaga walang direksyon. Hindi alam ng tupa saan siya pupunta, saan siya matutulog, anong gagawin niya. Kumbaga talagang helpless. Ganon ang tao actually kapag wala tayong Diyos, walang pastol yung ating mga kaluluwa, para tayong mga tupa na lalakad konti, matutulog. Pupunta sa school, uuwi, matutulog. Kakain, matutulog. Maglalaro, matutulog. Ganun ang buhay ng tao. Walang direksyon. Nakagraduate, pagka-graduate ng high school, hindi alam anong course yung kukunin. O sa awa ng Diyos, nakamini-mini mahili mo, and then nakagraduate ng college. Pagka-graduate ng college, hindi niya pa rin alam anong gagawin niya sa buhay. Ganyan ang taong walang Diyos, hindi nila alam ang gagawin nila sa buhay. Walang direksyon, walang ambisyon, walang patutunguhan. Meron, alam man nila yung pangarap nila. May mga tao, gusto ko maging pangulo, gusto ko maging pulis, gusto ko maging sundalo. Pero hindi ibig sabihin na kapag naging sundalo na sila, naging pulis na sila, naging doktor na sila, nakamtan na nila yung tamang direksyon ng buhay. Dahil hindi ang pagiging pulis ang pinaka-ultimate purpose ng buhay ng tao. So living without purpose, wala pa rin po itong direksyon. Kahit na naging sundalo ka na, kahit na naging mayor ka na, kahit na naging boss ka na, hindi pa rin ito masasabi na yung buhay mo ay talagang mayroong direksyon unless na yung purpose o yung disenyo sa iyo ng Diyos ay nagagawa mo. Ganun ang tao, para tayong tupa na lalakad, matutulog, and then mamamatay. Ang tao po, hindi natin kayang mabuhay ng walang Diyos. Kaya yung mga unbeliever, yung mga hindi natatakot sa Diyos, yung mga hindi nagsisimba, yung mga taong hindi ginagalang ang Diyos, by the grace of God, nabubuhay pa rin sila. Hindi po dahil malakas sila. Dahil ang Diyos ay mabuti pa rin, dahil nararanasan pa rin nila ang mabuhay sa mundo, kahit na hindi nila nire-respeto ang Diyos. Sa araw ng linggo, mas pinipili
pinipili nilang manood ng TV. Sa araw ng linggo, mas pinipili nilang magsabong. Tuwing nagpipreach ako dito, napapadaan ako dyan. Ang dami laging mga nagsasabong. Buhay pa ang tindi. Ganyan kabuti ang Diyos. Hindi lang po mga nagsisimba ang napapakitaan ng Diyos ng kabutihan. Kahit yung mga hindi nagsisimba. Dahil ang tao, hindi natin kayang mabuhay ng walang Diyos. Wala silang dinodiyos. Pero actually, ang Diyos, pinapakitaan pa rin sila ng kabutihan. Buhay pa rin sila. Kahit na hindi nila kinikilala ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ganyan kaganda ang kabutihan ng ating Diyos. Napakadakila at napakamahabaging Diyos. Minsan sinisisi pa natin ang Diyos dahil hindi natin nakukuha yung mga gusto natin sa buhay. But God is good. God is gracious. God is merciful. We cannot live without God. Sino po dito magsasabi, kaya ko mabuhay kahit walang Diyos? Hindi po, kapatid. Kahit ang pagising mo sa umaga, yan ay kalooban ng Diyos. Ang dami natutulog, hindi na nagigising. Yung lolo ko natulog lang, hindi na po nagising. Ganon kadali ang buhay ng tao. Kayang-kayang kunin ng Diyos ang buhay natin kailan niya man gusto. Hindi natin kontrol ang buhay natin. Nakita nga po natin nung bumaha. May nakuryente, namatay. Yung napanood ko rin po sa social media, jeepney driver naman po nakuryente din. Siguro ang plano niya lang mamasada during nung bagyo kasi maraming customer siguro dahil onti lang na mamasada. Pero sa yung natsempuhan ng kuryente, namatay din po. Hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya without God, we cannot live. Without God, there is no direction. Kaya dumating ang ating Panginoong Jesus para bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Sabi ni Jesus, I have come to give that they may have life and have it to the full. So Jesus came to answer the ultimate needs of man. He came to give life, to redeem, to give us salvation and eternal life. Alam niyo po, ang dahilan ba't dumating ang ating Panginoong Jesus upang tayo ay iligtas. At ito ang pinakadahilan upang ang tao ay magalak. Dahil meron siyang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan na ibinibigay ni Kristo, ito po ay sigurado. Hindi po ito tsamba-tsamba. Hindi po ito alanganing kaligtasan. Ang binibigay na kaligtasan ng ating Panginoong Jesus ay isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ngayon po, ano ang buhay na ganap at kasiya-siya? Isang buhay na may kaligtasan. Buhay na may buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na ganap at kasiya-siya. Sabi sa King James Version, itong John chapter 10, that they may have abundant life. Isang buhay na masagana, abundant. Akala natin ang buhay na abundant ay yung buhay na marami kang material na bagay. Hindi po. Sa Biblia, ang buhay na kasiya-siya ay ang buhay na walang hanggan. Yung mga taong ligtas, sila yung mga taong may habang buhay na kagalakan. Kaya po ang pinaka-source of joy ng tao, once na meron silang Kristo, yung puso nila nagiging kumpleto. Yung puso nila nagkakaroon ng kasiyahan. Dahil si Kristo ang buhay na walang hanggan at siya ay dumating upang tayo ay iligtas. Ngayon, tingnan po natin mabuti. Lahat tayo dito kailangan natin ng kaligtasan. Walang magsasabi dito na hindi ko kailangan si Kristo. Kaya kong iligtas ang sarili ko. Hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Tanging si Jesus lang. At ang dahilan bakit dumating si Jesus para po tayo ay iligtas. Upang bayaran ang ating mga kasalanan. Now, knowing na tayo po ay ligtas, ito po ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Ito ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Wala ka mang pera, may enjoy mo ang buhay na walang hanggan. Wala ka mang material na bagay, may enjoy mo ang buhay. Iwan ka man ng mga mahal mo sa buhay, meron ka pa rin kagalakan.
Dahil si Kristo ang tunay na kagalakan ng isang tao. Without Christ, you will never be satisfied. Never. Akala natin, magkaroon lang ako ng ganitong bagay ngayong Pasko, makukumpleto na ang New Year ko, makukumpleto na ang aking 2024. Hindi po. Makuha mo man lahat ng prayer request mo na material ngayong Pasko, hindi pa rin yan magiging kakontentuhan ng iyong buhay. Without Christ, outside Christ, never na ang tao ay magkakaroon ng kakontentuhan. That's why, knowing that you are saved, it will makes you joyful. Kaya ang mga mananampalataya, sila po ay may habang buhay na kagalakan. Again, ang pinaka-source of joy po natin ay si Kristo. Joyful life is abundant life. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Kung baga, kakumpletuhan, kasaganaan. Gusto niyo ba ng ganitong buhay? It is not about money. It is not about friend. It is all about Christ. Gusto mo magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya? Si Kristo ang tunay na kasagutan. Si Kristo ang tunay na kailangan ng tao. Actually, sa awit ni Haring David, sa awit po, basahin natin, chapter 16, yan po may kita natin dyan, napakaganda ng confession ng awit ni Haring David. Awit chapter 16. Dito may kita natin na talagang may kagalakan na ipinagkaloob ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Actually, okay, bago po natin basahin yan, awit chapter 16, ang tao po, nilikha ng Diyos para maging masaya. Totoo ba yun? Ang tao, nilikha ng Diyos para maging masaya. But the problem, ito po ang problema. Yung ating object of joy ay sa iba natin hinahanap. Nilikha ka ng Diyos para maging masaya sa Kanya. But the problem, because we are wicked, desperately wicked, yung ating mga puso, we want to find joy sa ibang mga bagay, hindi sa Diyos. But actually, gusto ng Diyos na maging masaya ka sa Kanya. Ang problema kaya mga maraming tao, miserable yung buhay, walang kasiyahan, kasi hinahanap nila yung kasiyahan sa pera, sa material, sa kaibigan, but God designed you to be happy. Ang problema kaya hindi ka sumasaya, kasi hinahanap mo yung wala, na hindi naman talaga source of joy, but the source of joy is God. Actually, kung titignan natin dito sa awit chapter 16, there is way. The way of life, the way to be joyful, and this joy is not temporary joy, this is eternal joy. Basahin muna natin yung verse 2, 16 verse 2. Nakita niyo na po? This is the Psalms of King David at sabi niya, I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. Hiwalay sa Diyos, walang mabuting bagay sa akin. Walang mabuting meron sa akin. Kahit na may pera ako, hindi pa rin yan mabuti. Kahit na meron akong kaibigan, hindi pa rin yan mabuti. Meron akong bahay, hindi pa rin yan mabuti sa akin. I have no good thing. Wala talaga. And then, pagdating po dito sa verse 11, sabi ni King David, you make known to me the path of life. Ipinaalam mo sa amin ang landas ng buhay. Ang Diyos, ipinaalam niya. At sabi ni David, you make known to me the path of life. Ipinaalam ng Diyos. And in fact, Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Jesus says, I am the way. I am the life. I have come to give you life. Jesus says, I am the life. I am the way. And here, sabi ni David, you make known to me the path of life. Yung daan ng buhay, yung landas ng buhay ay ipinaalam ng Diyos kay David. At ano ang landas ng buhay? Saan makikita ang tunay na buhay? Ito ay makikita natin kay Kristo. Jesus says, I am the way, the truth, and the life.
Ngayon gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ay makikita natin kay Kristo. Jesus says, I am the way. That's why Jesus says, come to me. And here, He added, you will fill me with joy in your presence. Wow! You will fill me with joy in your presence. Again, yung kagalakan ng mga Kristiyano, wala po yan sa labas, sa mga material na bagay. You can find this joy in God. That's why David says, you will fill me with joy. Kumbaga, napupunan tayo ng kagalakan kapag nasa atin ang presensya ng Diyos. Wow! Hindi po presensya ng kaibigan, hindi presensya ng pera, hindi presensya ng material na bagay, but the presence of God can make you joyful. Pwede kang gumising araw-araw na ikaw yung pinakamasayang tao sa buong mundo if you have God's presence in your life. If you have God, you can smile when you wake up na para bang ikaw ay nakatama ng mega loto. Actually, it is more than that. You know, knowing that you are saved, dahil ang kaligtasan ko ay natatagpuan kay Kristo, so knowing that you are saved, it makes you joyful. Joyful person. Okay, sige po. Halimbawa, si Sister, anong pangalan? Marian. Okay, si Sister ilang taon ka na? 17, wow. Kanina habang pinapakinggan ko po siya nagpapaawit, sabi ko, nakaka-bless naman si Marian. Kasi sa kanyang edad, actually talagang, hallelujah! Wow! Nakaka-bless ko kasi yung iba medyo hindi pa sanay na magpaawit sa ganyang edad. Kaya talaga kanina sabi ko, grabe nakaka-bless si Marian dahil ginagamit na ng Diyos yung buhay niya. Okay, by the way, Marian, kung bibigyan kita ng 10 million pesos ngayon din, tatanggapin mo o hindi? Sige, wag kang mahiya ka. Ha? Siyempre, okay. Kayo po, tatanggapin nyo, hindi? Siyempre, tatanggapin. Okay. Tatanggapin mo, di ba? 10 million pesos, ewan ko lang kung di mo tanggapin. Ano lang naman to? Wala naman ako nun. Pero, tinatanong ko lang. Tatanggapin mo, hindi? Tatanggapin. Siyempre, pera yun eh. Napakalaking halaga nun, 10 million. Parang yan na yung kasagutan sa lahat. Okay, mabibili mo na yung mga gusto mong bilhin. Now, meron kang 10 million pesos, tatanggapin mo. Kaya lang, hindi ka na magigising bukas. Tatanggapin mo yung 10 million o mas pipiliin mong gumising bukas? Ha? Yes. Nagets niyo po yung gusto kong iparating? Yung 10 million, nawawala ng kwenta kung ikaw ay mamamatay. Walang value. Ano ibig sabihin nun? Pag gigising ka, tuwing umaga, magalak ka. Nang mas higit pa sa nakatanggap ka ng 10 million. Dahil yung buhay na meron tayo, na biyaya ng Diyos sa bawat araw, ay mas higit pa sa pera o malaking halagang pera na may offer sa atin ng mundo. Nagets niyo po ang gusto kong iparating. Now, how much more eternal life? How much more eternal life? It is more than 10 million pesos. It is more than 1 billion pesos. Even Elon Musk will choose life more than his money. Kilala niyo po si Elon Musk? Yung pinakamayamang tao sa buong mundo na may around 300 billion o 30 billion? 300 billion yata. 300 billion dollars, not pesos. Ganon kayaman. Okay? Actually, kahit siya, palagay ko, siya man yung pinakamayamang tao sa buong mundo, he will choose to live tomorrow rather than having this money. Bakit po? Anoin mo yung mga kayamanan na meron ka kung hindi ka na magigising. So, lahat ng bagay na meron tayo sa mundo, nawawala ng value kung mamamatay din po tayo.
but how much more eternal life? That's why Jesus says, I have come to give you life, life into the full, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Now, David says, dito sa Psalms chapter 16:11, you will fill me with joy in your presence. Having God in your life, having Jesus, it can make you joyful person. At hindi lang po yan, dagdag pa dito sa pinakahuli, with eternal pleasures at your right hand. Eternal pleasures, eternal joy. Not 1 week joy, not 1 month joy, not 1 year joy, not 2 years, not 3 years. The Bible says, eternal joy. Ngayon mo sabihin na ang Kristyanismo ay hindi masayang relihiyon. When you know that you are saved, kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ni Kristo. And Jesus says, I have come to give you life, life into the full. Balikan po natin dito sa John chapter 10. Tignan po natin yung verse 28. Kanina po 10:10, ngayon 10:28. Ayan. This is the detailed answer of Christ sa gawa ng kaaway. Kung makikita niyo po dyan, yung comparison, it is totally different. Yung kaaway dumating para ikaw ay sirain, para ikaw ay wasakin. But here, Jesus says, in verse 28, I give them eternal life. So ang kaaway dumating para tayo ay patayin, pumatay. Pero si Jesus dumating para magbigay ng buhay. But not only life, but the Bible says, eternal life, it is secure. Buhay na walang hanggan. Kaligtasan, makasama ang Diyos habang buhay sa langit. Ito ang dakilang regalo ng ating Panginoong Jesus. Ang kaaway dumating upang tayo ay patayin, sirain. Pero si Jesus dumating upang bigyan tayo ng buhay. And then sabi niya, they shall never perish. Kailanman hindi sila mapapahamak. Ang kaaway dumating para tayo ay sirain, wasakin. Pero sabi ni Jesus dito sa 28, ano sabi niya? I give them eternal life and they shall never perish. Kaya kapag ikaw ay na kay Kristo, sigurado ang iyong buhay na walang hanggan. It is sure in Christ. Sigurado ang kaligtasan kay Kristo. Walang magagawa ang kaaway para ikaw ay wasakin pa, para ikaw ay sirain pa. Dahil dumating na si Jesus para ikaw ay ayusin. And the Bible says, Jesus promised, they shall never. Yung word na never, pagpapakita po ito na walang chance. There is no chance para ang mga tupa na niligtas ni Jesus ay mapahamak. They shall never perish. Siguro familiar po sa atin yan dahil the same in John 3:16. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. At sabi ni Jesus, they shall never perish. No chance. Minsan nag-aalala tayo, paano kung bukas? Paano kung next week? Paano kung next year? If you are in Christ, you will be secured. Alam niyo po, yung church namin is over 10 years, yung church po namin sa Tansa. And through the years, I experienced that it is God who is keeping His people, not me. Sa mga lumipas na panahon, akala ko dati nung mga unang panahon ng pagpapastor ko po sa church, akala ko ako talaga yung makakapag-keep sa mga member. Hindi pala. Ang Diyos pa rin. Diyos lang. Kaya tayo po dito, ang ating pong buhay pananampalataya, in some part, nakasalalay kay Pastora Jen, but mainly, nakadepende po ito sa katapatan ng nagligtas sa atin. Alam niyo po, kahit pilitin kayo ni Pastora, magsimba kayo, magpatuloy kayo.
Wala siyang magagawa para tayo po ay talagang dalhin sa church kapag ayaw na natin. But ang Diyos, kahit na ayaw mo na, wala kang magagawa. Alam niyo po, last week, yung isa sa leader ng church namin sa Tansa, napagalitan ko sa leaders meeting. Umiyak po talaga. Sabi niya, Pastor, and then sinabi niya, I want to step down sa siya po yung nag-handle ng church finance. I want to step down sa ministry. Hindi lang po church finance, siya din po yung in charge sa ibang mga ministry like evangelism, pati yung paglilinis ng church. Meron kaming mga schedule. Sabi niya, gusto niya na daw mag-step down. Sabi ko sa kanya, so naiintindihan ko siya, nahihirapan siya na But that meeting, instead na, talaga nahihirapan ka na, ganyan-ganyan, hindi ko sa kumbaga, without emotion, I handle yung situation, I handle the situation without my emotion, and then, kahit na gano'n yung kanyang, sabi ko sa kanya, mali yan kapatid, hindi mo dapat ganyan, hindi yan ang tamang attitude ng isang leader, na kapag nahihirapan ka, and then ora mismo sasabihin mo, I want to step down. Una, kailangan mong lumapit sa akin, Pastor, nahihirapan na. And then, hindi ikaw ang magdi-decide kailan ka titigil, kailan ka paano yung ministry, paano yung mga responsibility mo, and then ganyan-ganyan. So, yung ibang mga leaders, nag-worry, baka itong taon to is talagang madurog yung puso, masaktan, tapos baka hindi na magsimba or lumipat ng church. But alam niyo po, praise God dahil two weeks since that situation hanggang this week po, mas lalo kami naging close. At mas lalo siyang na-realize niya din yung mga bagay na dapat niyang baguhin, ayusin. And then, wala naman po kung ginawang bagay na makakapagpaamo sa kanya, makakapagpanatili sa kanya sa church. It is only God who can work in their lives. So, halimbawa po si Pastora may masabi sa mga leader or sa mga member, ginagawa niya lang po yung kanyang responsibility as God's worker. Dito po, as a shepherd ng church na to, ginagawa niya lang ang kanyang tungkulin. But who can heal your heart? Who can touch your heart? It is God. That's why, kung tayo po ay na kay Kristo, we believe na ano man ang mangyari, makarinig ka man ng mga salita na palagay mo talagang madudurog ang iyong puso, you will continue. Why? Because it is God who will keep you. They shall never perish. Maaring makaranas din po kayo ng mga pagsubok. Kayo din po ay mahulog sa mga tukso, mahulog sa mga patibong ng kaaway. We are all prone sa mga ganong bagay. Ako po, kahit sinong leader, tayo po ay tao. Isang kilalang pastor nga po, kilala ko kilalang pastor sa Amerika na nahulog pa sa tukso. Kumbaga, pumalpak. Lahat po tayo ay nagkakasala. We are human. Hindi tayo superhuman. We are not perfect. Tayo po ay maaaring mabigo. Tayo po ay maaaring madapa. But we can be sure, madapa ka man, may babangon sa iyo. We can be sure na manlamig ka man, may magbabalik ng iyong alab. Yan po ay totoo. Ang Kristiyano nanlalamig, pero hindi ibig sabihin pag nanlamig ka, hindi ka na Kristiyano. It is normal. Mga nakakaranas ng panlulumo, kabigatan, it is normal. It is because of the situation or sometimes dahil sa mga kasalanan din na nagagawa natin. But when you are in Christ, sa Romans chapter 8, sabi ni Apostol Pablo, sino ang makakapagharap ng sakdal sa mga hinirang ng Diyos? Ang paghihirap ba? Ang pag-uusig? Ang kapighatian? At ang maraming mga bagay? O ang kataasan? Mga anghel? Kahit si Satanas, actually. Sabi ni Apostol Pablo, walang sino man o walang kahit na anuman ang makapaghihiwalay sa mga hinirang ng Diyos, sa mga taong na kay Kristo na. Never. Who can separate us from the love of God kung ikaw ay na kay Kristo? Jesus says, they shall never perish.
So, kaya po masisigurado ko na itong ganitong pangako ay magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. It is your joy. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang Kristyanismo ang isa sa pinaka-joyful religion in this world? But the problem, hindi natin na-appreciate yung ganitong bagay. It seems like yung Christian ay para bang hindi nila nai-enjoy yung kanilang ginagawa, yung kanilang buhay. Alam niyo po ang problema? Because we miss the point of being a Christian. Yung Christianity, ito po ang kaibahan ng Kristyanismo sa ibang religion. Christianity starts from salvation. Other religion starts from work. Work and salvation. Pero sa atin po, salvation and work. Hindi tayo gumagawa para maligtas. Tayo ay niligtas, kaya tayo ngayon gumagawa. Dahil hindi sa pag-effort o trabaho natin, naliligtas ang tao. It is God's grace. Naligtas ka dahil kay Kristo, sumampalataya ka ngayon, ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Amen. And then Jesus, tatapusin ko na po. Okay. And then lastly, sabi ni Jesus, no one will snatch them, sa verse 28 pa rin po ng John chapter 10, no one will snatch them out of my hand. Ano ang dahilan? Ba't dumating ang kaaway? To steal. Nakawin ka. Alisin ka. But Jesus says, no one. Sabi po dyan, napakalinaw, no one will snatch them out of my hand. No one. Wala pong makakapag-alis sa atin sa ganitong kalagayan. Kung ikaw ay naligtas dahil kay Kristo, you will be satisfied. You will be joyful. Ngayon ang tanong ko po sa ating lahat, are you satisfied in your life in Christ? Or you are still finding someone or something? Mga taong hindi pa rin masaya kasi wala pa rin forever. Mga taong hindi pa rin masaya kasi wala pa yung material gift na kanilang ine-expect, inaasam. So where do you focus your joy? Where or what is the object of your joy? Sino ang kagalakan mo? Ano ang iyong kagalakan? Tuwing umaga, na-enjoy mo ba yung iyong kagalakan? Alam niyo po, isang beses, yung mga alagad sa Book of Luke ay humayo. These disciples, they went and they experienced revival. These disciples, in the Book of Luke, yung mga alagad, humayo sila. And then, pagbalik nila, nag-report agad sila kay Jesus. And they said, nakita namin yung mga demonyo ay talagang napalayas namin, yung mga may sakit, gumaling sa kanilang mga karamdaman, at marami kaming nagawa, Panginoon. Nakapag-evangelize kami, nakapag-feeding ministry kami, nakita namin yung revival sa church, ang daming umattend dun sa church namin. Panginoon Jesus, ang dami naming nagawa. And then, Jesus responds, huwag kayong magalak dahil nakita nyo yung mga ganitong bagay. Huwag kayong magalak dahil sa feeding ministry, libo-libo yung nakakain. Huwag kayong magalak dahil may sakit na gumaling. Huwag kayong magalak dahil maraming umattend sa church. Huwag kayong magalak dahil malaki yung building ng church, maraming nagbigay or maraming gumawa para sa church. Huwag kayong magalak dahil masasarap yung pagkain sa church. Huwag kayong magalak dahil sa evangelism, libo-libo yung nakatanggap. Ang sabi ni Jesus, rejoice because your name is written in the book of life. Magalak kayo kasi yung inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. What does it mean? Magalak kayo kasi kayo ay ligtas. Bakit po? Ang kagalakan hindi nakadepende sa nangyayari sa paligid. Ang kagalakan ng tao, hindi po yan nakadepende
kung ano yung ekspresyon ng mukha mo. Oh, itong tao to lagi nakangiti, may kagalakan to. Ang daming taong nakangiti, tumatawa, pero durog yung puso. Ang daming taong sumasayaw, pero sa loob-loob nila, napaka-miserable ng kanilang mga buhay. Ang daming tao, puno ng maayos yung yung itsura, mukhang buhay na buhay, tignan yung labas, pero yung loob nila, kalansay. Madilim ang kanilang kalooban. What is joy? Pinaka dahilan para tayo ay magalak, at ang dahilan o ang source ng kagalakan ng isang tao, ito ay matatagpuan kay Kristo, knowing that we are saved. Kaya nga kahit sa bagyo, you can dance. Bakit po? Kasi alam mo, masira man yung mga ari-arian mo, may Kristo ka pa rin, ligtas ka pa rin. Bahain ka man, may enjoy mo pa rin kasi alam mo, may Kristo ka at ligtas ka. Ano man ang mangyari, iwan ka man ng iyong mga kaibigan and even sa church, marami mang mga problemang mangyari. If you know that you are saved, yung kasama mo ngayon, wala man yan next week, hindi yan sapat na dahilan para ikaw ay magmukmuk. You can enjoy even this worship service, may kuryente man o wala, mainit man o hindi, may bagyo man o wala, you can rejoice, you can dance. Why? Because you are saved. Dahil tayo ay ligtas. And that's the reason why you can enjoy. Ngayon po, ito is a perfect expression. Ito po ay isang tanong. But maybe you will think it is a strange question, pero this is the right question. Are you enjoying your joy? Once again, are you enjoying your joy? Now, what is joy? Or who is joy? What is the source of joy? It is Christ and the salvation that comes from Jesus. Kaya po ngayon ang tanong ko, are you enjoying that joy? Are you celebrating your life? Jesus says, I have come to give you life. Kaya nga po yung anxiety, it is sin. Why? If you are Christians and you are very anxious sa lahat ng bagay, pati pagkain mo, pati dadamitin mo, pati iinumin mo, kumbaga, puno ka ng pangangamba, puno ka ng worries. It is sin. Why? Because if you are full of worries or if you are anxious, you cannot enjoy this life. I hope your life will be joyful. Tuwing umaga, enjoy your salvation. Jesus Christ came, I gave you life. Jesus actually says, come unto me. We are restless without God. And Jesus says, come unto me. This invitation is very clear. Jesus says, come unto me. Naghahanap ka dun sa ibang mga bagay, you cannot find any peace, any joy. Jesus says, come unto me. And in John chapter 15, if you want to bear, nakasulat po dyan. Sa John chapter 15, Jesus says, remain in me. Not only you come to Him, but also we must remain in Him. Come and remain. Manatili tayo kay Kristo. But how can we remain in Christ? Sa bawat araw, come to Him. Paggising mo, remember what Jesus did for you on the cross. Minsan, paggising natin, wala tayong iniisip na patungkol kay Kristo. Paggising natin sa mga nanay, anong ulam ngayon ng mga anak ko? Matutulog, anong ulam bukas? Alam niyo po ako, hindi na ako nag-expect ng medyo maayos na tulog. Minsan, pag matutulog po ako, ina-expect ko na mamaya-maya gigising na din ako kasi dahil dun sa baby. Opo, usually ang tulog ko lang 4 hours. Naglalaro lang po sa 4 to 5 hours yung tulog ko araw-araw. Dahil sobrang busy po namin. Actually, kung yung anak ko na bunso, yung baby, nakakaupo na mag-isa, baka sinama ko rin po dito. Kasi hindi ko pwedeng kargahin, nagdadrive ako. Pero, alam niyo po yun, every day, ang isa sa nagbibigay sa akin ng kagalakan sa paggising at bago matulog, alam ko, paggising ko bukas, I will serve God. Dahil po ako ay nakatira sa mission center,
So yung asawa ko po, hindi po ako hiwalay, kaya ako nag-aalaga ng mga anak ko. Sobrang busy po namin, marami kaming mga ministry. So yung asawa ko in charge sa isang ministry na talagang sobrang busy. From 6 a.m. to 12 midnight. Ganun po ang schedule namin. So nagkikita lang kami, minsan hindi na kami nagkikita. Iisa lang po yung tinutulugan namin, pero hindi na kami nagkikita minsan. Kasi pagdating niya, nakahiga na kami, tulog na kami. Tapos, habang tulog pa sila, ako naman yung aalis 4:30, meron kaming tawag dito, schedule, devotion ng mga Bible school student. But ang nagbibigay sa akin ng kagalakan ay alam ko na ako ay ligtas. So I can keep the day. Kumbaga mapagpapatuloy mo yung araw, ano man ang mangyari, knowing that you are safe. Now, ito po ang aking katanungan. Kayo po ba ay kontento sa inyong buhay ngayon? If not, maybe yung inyong source of joy ay wala kay Kristo. Maybe you think going to church is boring because you are finding joy to other things or to other people. This is a big question dahil po Jesus says, salamat po. Jesus says, I have come to give you life. Huwag po sana nating baliwalain itong regalo ng ating Panginoong Jesus. He gave us life. He died for you. Sa tuwing hindi mo na-enjoy ang iyong buhay bilang mananampalataya, you are forgetting what Jesus did for you. Are you enjoying your life as Christian? Are you satisfied? Are you enough? Jesus says once again, come to Him, come to me. At ngayong umaga po, kung gusto nating maranasan ang ganitong kagalakan, come to Jesus. He is everything. Wala ka man ng kahit anong bagay, if you have Christ, you are more than enough. You can be the most joyful person who live in this world. If you have Christ. If you have Jesus. Jesus says, whoever drink this living water, they will never go thirsty. Whoever eat the bread of life, they will never go hungry. Ibig sabihin po nito, whoever is in Christ, they will be enough. They will be satisfied. Yung kulang sa puso nila, makukumpleto. Yung kawalan sa puso nila, mabubuo. What a joyful thing to be a Christian, having Christ. Tayo pong lahat ay tumayo. Bago po ako magtapos, gusto ko magbigay ng isang kwento. Ito po, true to life story. Sa Korea, may isang napakayamang tao. Napakayaman niya po. At itong mayamang tao, bumili po siya ng Volt. Alam niyo po yung Volt? Nakita na po kayo ng Volt? Kahadiyero. Yun, kahadiyero. Noong last 2 weeks ko pa yan, ano ba Tagalog ng Volt? Kasi po itong preaching na to, pangatlo na to dito eh. Iniisip ko yung Tagalog ng Volt. May isang bata doon sa 13, sumigaw, Voltes 5! Yun, kahadiyero, tama po. Ngayon po, itong mayaman na ito sa Korea, bumili siya ng Volt. Ano po nilalagay usually sa Volt? Pag bumili kayo ng Volt, alam ka naman, maglagay ka doon ng bahaw. O kaya, lagay ko nga dito tong basura namin, baka langawin. Walang ganun. Ang usually nilalagay sa Volt, yung mga may value, opo, pera, alahas, mga talagang mga mahal na bagay. So itong mayaman na to, bumili siya ng gold para ilagay po doon yung kanyang kayamanan, yung kanyang gold bars. Sino po dito may gold bars? Okay. Meron na tayo nandun sa langit. Opo. Yung atin sa langit, hindi na natin iniingatan kasi nandun na yun, walang value yun pag nasa langit ka na eh. Okay, by the way, etong mayaman na to, bumili siya ng gold para ilagay doon yung kanyang mga gold bars.
And then, tinanong siya ng reporter, so, anong nararamdaman mo kapag meron kang gold bar? Sabi niya, masaya siya. Kaya po, ang ginagawa niya, bago siya matulog, chine-check niya muna, bubuksan niya yung vault, tapos may kita niya yung gold, pag nandun pa, meron siyang ngiti bago matulog. Kumbaga, wow, nandito pa. Alam niyo, pag may bago kayong bagay, di ba? Bagong cellphone, bagong something, pag nakikita niya parang, wow, okay, tutulog ka, nakangiti. Pagising niya, ganun din, bubuksan niya ulit. I-check niya ulit. Tapos, pag nakita niya, nandun pa yung gold niya, meron siyang joy na, ano pong tawag dito, joy na magtrabaho sa buong maghapon. Tapos, pagbalik niya galing trabaho, i-check niya ulit. Then, nandun pa. So, ito daw yung nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Yung gold, kasiglahan. Tama po, dahil meron siyang gold. So, nung pinapanood ko po yung balitang yun, yung kwento na yun, yung gold para sa kanya, ito yung nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Makita niya na meron siyang gold, oy, okay pa, nandito pa. Meron siyang kagalakan. And then, habang pinapanood ko po yun, napagtanto ko, na-realize ko, how about Jesus? He's more than gold. He's more than silver. Yung ginto, yung pila, yung pera nawawala. Pero si Jesus, siya ay habang buhay. Kumbaga, kung ang tao, pag nakakakita ng gold, tuwang-tuwa, how much more si Kristo? Isipin po natin mabuti ngayong umaga, bago po tayo magtapos. Si Kristo po ba ay mas mahalaga sa ginto at pila o sa pera o sa kaibigan o sa lahat ng material na bagay? I believe sa mga Kristiyano, si Kristo ang ating pinaka-kayamanan. Our ultimate treasure is Christ. He is our ultimate treasure. Hindi mo siya kailangang i-vault. Ipagmalaki mo siya. You know, Christ is more than gold and silver. Kung ang tao natutuwa sa gold, inisip ko nung napanood ko yun, how much more para sa mga Kristiyano, kung si Kristo talaga yung kanilang kayamanan, they can be more joyful than this person na may ginto na nakatago sa vault. But sometimes, hindi natin yun naiisip, mga kapatid. Minsan, wala tayong ganong kaisipan. Sino nga ba si Kristo sa ating mga buhay? Jesus Christ came. Jesus said, I have come to give you life, to save you, to pay your sin. Ang problema, hindi natin iniisip yung ginawa ni Jesus. He is our treasure. Sa talinhaga ng ating Panginoong Jesus, may isang lalaki, Matthew chapter 13, na nakakita ng kayamanan na natatago sa lupa. At sabi ni Jesus sa kanyang talinhaga, sa laki ng kanyang kagalakan. Sa laki ng kanyang kagalakan, nung makita niya yung kayamanan na nandun sa lupa, anong ginawa nitong lalaking ito? Tinabunan niya ulit, bumalik siya, at binenta lahat ng kanyang ari-arian. Now, hindi po natin alam kung yung mga ari-arian na yun, maaaring pinamana pa sa kanya, maaaring pinundar nila sa mahabang panahon. But ano ang point dito ng ating Panginoong Jesus? Sabi dun sa talinhaga, binenta lahat para bilihin yung lupa na yun. Kumbaga, itong taong to, nung matagpuan niya yung kaharian ng Diyos, nung makilala niya si Jesus, kakaibang kagalakan yung nagkaroon sa kanya, yung napapunta sa kanyang buhay, sa kanyang puso, at yung mga meron siya, nawala na ng value. At ang naging kayamanan niya ay si Jesus. Ito ang tunay na halaga ni Kristo. Ngayon po, ano ang halaga ni Kristo sa ating mga buhay? Ano ang halaga ni Jesus sa ating mga buhay? Siya ba ang kayamanan natin? O naghahanap pa po tayo ng ibang kayamanan? So sa oras pong ito, tayong lahat ay pumikit. Tayo po ay manalangin.
Sa oras pong ito, bago tayo manalangin at magtapos, tanungin natin ang ating mga sarili, sino ang ating kasiyahan? O ano ang ating kasiyahan? Ikaw ba ay walang kakontentuhan? Ikaw ba ay naghahanap at naghahanap? Sa oras na ito, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, I have come to give you life. Come unto me. I am the way, the truth, and the life. There is joy. Eternal joy. Kapatid, may kagalakan na nagmumula kay Kristo. Huwag mong sayangin ang oportunidad na mamuhay ng masaya sa mundo. Kasama si Kristo. Tanungin po natin ang ating mga sarili ngayong umagang ito. Sino ang aking kagalakan? Ano ang nagpapasaya sa akin? Ako ba ay kontento na? Ako ba ay may kagalakan? O marami pa akong hinahanap? Marami pa akong gusto? O Panginoon, patawarin mo nawa kami, O Diyos, kung kami ay naghahangad ng mga bagay na magpapasaya sa amin at binabaliwala namin ang ginawa mo para sa amin. Lord, let us be joyful in Christ. Let us be joyful in Jesus. Let us celebrate our salvation. Let us celebrate our eternal joy, who is Jesus Christ. Sa oras pong ito, awitin natin, seek first the kingdom of God. This time, let us sing, seek Him first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Once again, let us sing, seek Him first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, And all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. O Diyos, salamat sa isang dakilang regalo na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, dahil pinunan mo ang pinakakailangan ng sangkatauhan. At ito ay walang iba kundi ang kaligtasan na matatagpuan kay Kristo. Lahat ng yaman ng mundo, lahat ng bagay sa mundo ay walang kabuluhan kung kami, Panginoon, ay mamamatay. Ang buhay ay walang kabuluhan kung walang Kristo sa aming mga puso. O Panginoon, sa oras na ito, patawarin mo kami kung hinahanap namin sa ibang mga bagay ang tunay na kakontentuhan ng buhay, ang tunay na kagalakan. O Diyos, itama mo ang aming mga puso, itama mo ang aming mga isip. Sa oras na ito, mga kapatid, kung ikaw ay napapagod, kung ikaw ay naliligaw, kung ikaw ay walang kagalakan, Jesus is telling us, come unto me, and I will give you rest. You will never go thirsty. You will never go hungry. Christ is enough.
He is our treasure. He is our everything. Be joyful. Ano man ang mangyari sa ating mga buhay, if you have Christ, you can be joyful. Even in the midst of typhoon, in the midst of persecution, in the midst of trials, in the midst of your problem, you can be joyful because you know that you are saved. Christ is our treasure. He is our ultimate joy in this life. Lord, we thank you for reminding us that you came to give us life. Life into the full. Let us be joyful. Let us be thankful. Sa bawat araw, O Diyos, hayaan mo na kami ay gumising ng may kagalakan dahil alam namin na kami ay may Kristo sa aming mga buhay. Lord, we thank you for this ultimate blessing, for this ultimate gift of life. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Sige po, sa oras na ito, gusto ko din po na